Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid at sa ating mga panauhin. I suppose hindi tayo magkakakilala at malalayo ang ating pinanggalingan. At tayo'y naparito ngayong gabi upang makapakinig ng salita ng Diyos, sabagat wala tayong ibang kailangang makilala at wala tayong ibang dapat maintindihan upang kahit magkakalayo ang ating mga lugar ay magkaroon tayo ng isang patutunguhan. At walang iba kundi si Kristo. At ngayong gabi I suppose lahat tayo ay naniniwalang may Diyos. Meron ba dito hindi naniniwala na may Diyos? Pakitaas ang kamay. Pastor, ako hindi ako naniniwala may Diyos. I suppose nandito tayo ngayong gabi, naniniwala tayong may Diyos. At ang sino mang hindi naniniwala na may Diyos, hindi niya naiintindihan sinasabi niya. Sabagat hindi tayo makakalusot sa katotohanan ng may Diyos. Kagaya ng binasa kanina sa Romans chapter 1, na ang Diyos ay nagpakita sa pamagitan ng kanyang mga nilikha. Romans chapter 1, kung ating babasahin, hindi walang excuse ang tao na sabihin na walang Diyos. Sa Romans chapter 1, makikita natin dito, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen. Romans 1 verse 20, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Hindi natin pwedeng sabihin walang Diyos. Nakikita niyo ba ang hangin? Nakikita niyo ba yung hangin? Nararamdaman natin ang hangin. Pero hindi natin nakikita. Nakikita niyo yung araw kanina umaga? Nakikita niyo yung buwan ngayong gabi? Nakikita niyo yung mga puno, lahat dyan ay gawa ng Diyos. Pati ikaw ay gawa ng Diyos. Naniniwala tayong may Diyos sapagkat ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ang Diyos na gumawa sa iyo, nakita natin sa Genesis chapter 1 verse 1, lahat ng bagay ay gawa ng Diyos. Walang bagay na hindi ginawa ang Diyos. Lahat ng bagay ay gawa ng Diyos. In the beginning, God created the heaven and the earth. At hindi tayo naniniwala na ang tao galing sa unggoy. Meron ba dito? Naniniwala na siya galing sa unggoy. Kahit ang unggoy, hindi papayag. Oo. Pero mga kapatid, mga panauhin, gusto nating maintindihan na ang Diyos na ito ay may salita. At ang Diyos ay nagsasabi sa Isaiah chapter 45 verse 19, ang Diyos na gumawa ng lahat ng bagay, sabi niya sa Isaiah chapter 45 verse 19, I have not spoken in secret. In a dark place of the earth, I said not unto the seed of Jacob, seek ye me in vain. I, the Lord, speak righteousness. I declare things that are right. So when ye assemble yourselves and come, draw near together, ye that are escaped of the nations. They have no knowledge that set up the wood of their graven image, and pray unto a God that cannot save. 21, tell ye and bring them near, yea, let them take counsel together. Who hath declared this from ancient time? Who hath told it from the time? Have not I the Lord? And there is no God else beside me. A just God and a Savior, there is none beside me.
Number 22. Look unto me and be ye saved, all the ends of the earth, for I am God, and there is none else. Ang Diyos, wala nang ibang Diyos maliban sa Diyos. Kaya lahat ng Diyos-Diyosan na meron sa daigdig, hindi yan Diyos. Gusto nyo intindihin natin na ang mga Diyos-Diyosan na hindi Diyos. Kaya nga Diyos-Diyosan eh. Parang bahay-bahayan. Hindi totoong bahay. Parang luto-lutuan. Laruan ng mga bata. Hindi yung totoong may apoy at nagluluto. Ganon din ang Diyos-Diyosan. Binasa natin dito sa verse 20. Isaiah 45 verse 20, they have no knowledge that set up the wood of their graven image and pray unto a God that cannot save. Wala nang ibang Diyos maliban sa Diyos. At ito ang sabi ng Diyos para sa lahat ng kanyang mga ginawa. Verse 22, look unto me and be ye saved. Ang Diyos na gumawa sa atin, yun din ang Diyos. Siya din ang Diyos na dahilan bakit ka nakaupo ngayon dyan. Kung bakit tayo kumikilos, kung bakit tayo humihinga, dahil sa Diyos. Sabi ni Pablo sa Book of Acts chapter 17, for in Him we live and move. Kung wala ang Diyos, wala ka. At ang Diyos na yan ay nagsabi sa iyo ngayong gabi, tumingin ka sa Kanya. At ikaw ay maligtas. O sa lahat, sa kaduluduluhan ng daigdig, sabagat siya ang Diyos at wala ng ibang Diyos. Ngayon, makita natin dito sa ating binasa na ang tao kailangang maligtas. Bakit kailangan ng tao maligtas? Bakit ang tao kailangan maligtas? Ang problema ng tao sa kasalanan ay simula pa sa panahon ni Adan at Eva. Hanggang sa ating panahon, yan ang problema ng tao. Yan ang problema mo. Kasalanan. Wala nang iba. Sinasabi ng Biblia sa Roma 3:23, for all have sinned and come short to the glory of God. Walang exempted. Malayo man ang lugar mo, iba-iba tayo ng kalagayan sa buhay. Meron sa atin mapuputi, meron sa atin ibang kulay mo, may itim, may ngipin, wala. May pera ka ngayon, wala kang pera. Iba-iba ang estado natin ng buhay. Pero sabi ng Biblia, for all have sinned and come short to the glory of God. Lahat tayo nagkasala. Oh, yung tao, hindi mo kailangan turuan magkasala. Kahit yung mga anak nyo nagpapasaway sa inyo, o ikaw mahilig kang makipagmarites, umagang-umaga, pupunta ka sa tindahan, may pagmarites ka. Hindi nyo ba alam na kasalanan niya sa Diyos? Hindi kailangan turuan ng tao magkasala. Yan ang problema ng tao. Simula sa panahon ni Adan, sa Romans chapter 5, may kita natin, for that all have sinned, and so death pass upon all men, for that all have sinned. So book of Romans chapter 5, verse 12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death pass upon all men, for that all have sinned. Lahat tayo nagkasala sa harapan ng Diyos na banal. Ang Diyos na gumawa sa iyo, doon sa akin at sa lahat ng tao, doon tayo may kasalanan sa Kanya. Huwag nating sisihin si Adan at si Eva. Sabihin natin, ay hindi ko naman kasalanan na may kasalanan ako eh. Kasalanan niyo ni Adan, tsaka ni Eva, kinain nila yung, sabi pa nga ni Eva, apple. Hindi yun apple. Ang kinain nila, yung sinasabi ng Diyos na huwag nilang kainin.
At dahil si Eva, nakita niya ang prutas, magandang tignan, masarap kainin, napagbigay ng karunungan, kinuha niya ang prutas. Yung tinignan ni Eva, yung prutas, yung bagay sa daigdig na ginawa din ng Diyos, doon siya tumingin, kinain nila. At ganun din sa atin, hindi tayo nakatingin sa Diyos, bagamat alam natin na may Diyos. Tignan natin ang katotohanan na sinasabi ng Biblia na walang taong naghahanap sa Diyos. Sabagat hindi sila nakatingin sa Diyos. Nakatingin ang tao sa daigdig. Saan ka ngayon nakatingin? Saan mo inuubos ang oras mo sa maghapon? I suppose lahat ng tao dito may cellphone. Diyan tayo nakatingin. Hindi tayo nakatingin sa Diyos. Sa Romans chapter 3, sinasabi dito, verse 10, as it is written, there is none righteous, no, not one. 11, there is none that understandeth, there is none that seeketh after God. 12, they are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. 13, their throat is an open sepulchre. With their tongues they have used deceit. The poison of asp is under their lips. Verse 14, chapter 3, verse 14, whose mouth is full of cursing and bitterness. Yung mga bibig nila punong-puno ng panunumpa at kapaitan. 15, their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways, and the way of peace have they not known. Verse 18, there is no fear of God before their eyes. Kahit na alam ng tao na may Diyos, wala siyang takot sa Diyos. To the point na kailangan pa siyang imbitahan sa simbahan para lang makapakinig. Hindi niya hinahanap ang Diyos. At ganun din ako. Nung wala pa ako sa Panginoon, may nagdala sa akin sa Panginoon. Sabagat ang realidad, ang Diyos ang naghahanap sa iyo. Kahit na alam ng Diyos na hindi mo siya hinahanap, ang Diyos ang naghahanap sa iyo. Sabi ng Biblia, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. O ngayon, di ba kasalanan yan? Tignan niyo yung buhay niyo, so buong buhay niyo, ilang taon na kayo nabubuhay sa daigdig. Ganyan din kayong katagal na wala sa Diyos. Sa inyo inubos ang hininga niyo. Saan natin inubos ang ating panahon? Sa Diyos ba? If you are 50 years old, 50 years ka nang malayo sa Diyos. Kung ikaw ay 70 years old, 70 years ka na ding malayo sa Diyos. Kung wala ka pa kay Kristo. At sinasabi ng Biblia, ang edad lang ng tao, 70 hanggang 80. Sa Psalms chapter 90. So dahil sa kasalanan ng tao, ang buhay ng tao umiiksi. Bata pa, patay na. Mababaltaan sa TV, mga ulitaw pa lang, mga binata, dalaga, patay. Psalms chapter 90. Ilang taon na lang ibubuhay mo sa daigdig? Ibubuhay ko. Psalms chapter 90. Sinasabi ng Biblia, verse 10, the days of our years are 80 years and 10. Ang araw ng aming mga taon, 80 years and 10, meaning 70 years. Ilang taon ka na sa atin dito? Yan lang ang taning ng buhay. Sabi dito, and if by reason of strength they be 80 years, yet is their strength labor and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. 70 years, 80 years. At alam nyo, sa araw-araw na tayo ay malayo sa Diyos, ang Diyos mabiyaya sa buhay natin araw-araw. Tingin nyo, nagising pa tayo kaninang umaga.
Kumain ka ba kaninang tanghali? Maawain ng Diyos sa ating buhay. Kahit ng ating buhay malayo sa Kanya, ang Diyos mabiyaya pa rin para sa atin. Hanggang sa oras nito, siya'y mabiyaya sa atin. Ano sabi ng Panginoon? Look unto me and be saved. Tumingin tayo sa Diyos upang tayo makatamo ng kaligtasan mula sa ating mga kasalanan. Kaya mo bang bayaran ang iyong kasalanan? Wala. Diyos lang ang may kakayahang magligtas sa iyo. Kung paano kapag may sira ang sasakyan, ang pinaka makakaayos lang niyan, yung gumawa ng sasakyan. Lahat ng problema, kung sinong gumawa ng bagay na yan, siya lang makakaayos niyan. Diyos lang ang gumawa sa atin. At siya din ang may kapangyarihan magligtas sa atin. Salvation is of the Lord. Tumingin tayo sa Diyos. Nagiging hadlang sa pagtingin natin sa Diyos, nakatingin tayo sa ating mga sarili. Maraming nakaka-distract sa iyo sa araw-araw. Titignan mo itsura mo sa salamin. Dito maitim, dito maputi. Tignan mo kung maganda ka na. Tignan mo kung nagkakaroon ka ng wrinkles. Hindi kayo nakatingin sa Diyos. Hindi tayo nakatingin sa Diyos. Nakatingin tayo sa ating mga sarili kaya hindi tayo naligtas. Nananatili tayo sa ating mga kasalanan. Tumingin tayo sa Diyos. Nakatingin tayo sa mga bagay sa daigdig. Tapos nag-aalala ka pa para sa pusa mo kaysa sa kaluluwa mo. Kumain na ba si Miming? Kumain na ba si Choy Choy? Hindi mo alam ang buhay mo kukunin na ng Diyos. Hebrews 9:27, sinasabi ng Biblia, and as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Nakatakda sa atin na tayo'y mamatay. At pagkatapos nito'y hahatulan tayo ng Diyos. Ang pag-uukom ng Diyos. Naintindihan natin, mga kaibigan. At ako'y nagdadasal sa gabing ito na ang mga mata ng ating pangunawa ay makita ang Panginoon sa Kristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang Diyos, sa Kanyang kabutihan para sa atin, ay nagbigay ng sakripisyo para sa Kanya. Tandaan natin na kahit ang Diyos ay mapagmahal, alam natin God is love. Lalo na ngayon paparating na Christmas, God is love. Tandaan din natin ang Diyos ay banal. Baraan ang Diyos. Sa waray, baraan. Meron ba ditong mga Tagalite po? Tagalite. Huwag nating isipin ng Diyos, kukonsinti niya ang ating mga kasalanan. Ang Diyos ay matuwid. Nandun din yan sa book of Isaiah chapter 6, babasahin natin. Sa libro na kung saan binasa natin na tumingin tayo sa Diyos. Tumingin tayo sa Diyos na nagliligtas. Sa Isaiah chapter 6, nang si Isaiah ay nakakita sa Diyos. Verse 1, following. Basahin natin. Sundan natin sa ating mga may Biblia. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up. And his train filled the temple. Verse 2, above it stood the seraphims. Each one had 6 wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. Verse 3, ano sinasabi ng mga anghel? And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts.
The whole earth is full of His glory. Ang Diyos ay banal, banal, banal. Kaya hindi makakaharap sa Diyos ang marumi. Nangyari ito, patuloy tayo pagbasa. Verse 4, And the post of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. Verse 5, Then said I, Woe is me! Sabi ni Isaiah sa kanyang sarili, Oh, katulan sa akin. For I am undone, because I am a man of unclean lips, and dwell in the midst of a people of unclean lips. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Nung makita ni Isaiah ang Diyos, nakita niya ang kanyang sarili na siya'y marumi. Sabi niya, hatulan ako ng Diyos. Marumi ako, naninirahan ako sa mga taong marurumi din. Hindi ako karapat-dapat humarap sa Diyos. Ang kailangan kong tanggapin, hatol ng Diyos. Nakita ko ang Diyos. Yan ang Diyos natin. Banal. Ang Diyos ng Biblia at ang Diyos na gumawa sa lahat ng bagay sa atin. Ang Diyos na nagsabing tumingin tayo sa Kanya, siya ay Diyos na banal. Psalms chapter 130. Kung ang Diyos ay magmamarka ng mga katampalasanan ng mga tao, sino makakatayo sa Kanyang harapan? Ang Diyos. Psalms 130, verse 3. If thou, Lord, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand? Verse 4, But there is forgiveness with thee, that thou mayest be feared. So tingin natin ang buhay natin, pinagagagawa natin sa buhay, makaharap tayo sa Diyos? Hindi. Pero tandaan natin na kahit ang Diyos ay banal, siya ay nagbigay ng biyaya sa atin. Binigay niya si Kristo para sa iyo. Binigay niya ang bugtong na anak niya para sa iyo. Tignan niyo si Kristo. Tignan niyo si Kristo na siya ang Diyos na gumawa ng lahat ng bagay, nagkatawang tao kasama natin. Tignan niyo si Kristo na Diyos na nagkatawang tao. Tignan niyo siya sa kanyang pamumuhay. Siya ay naging matuwid sa harap ng Diyos. Na hindi natin kayang gawin. Pero si Kristo ay ginampanan niya yun para sa atin. Na siya na hindi nagkasala ay naging mukhang makasalanan para sa atin. 2 Corinthians 5:21. Na siyang Diyos na nagkatawang tao, banal, the eternal Son of God, si Jesus Christ, sa kanyang pagkakatawang tao, tinupad niya ang lahat ng katwiran ng Diyos na hindi natin kayang tuparin. 2 Corinthians 5:21, For He made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Di ba? Ngayon, kahit ang Diyos banal, minahal tayo ng Diyos pamagitan ng kanyang bugtong na anak. Na si Kristo ay pinako sa krus. Tignan nyo si Kristo nakapako sa krus. Tignan nyo mga panauhin, mga kapatid, tignan natin ang dugong tumulo sa kanyang mga kamay. Tignan natin ang kanyang sakripisyo sa krus para sa atin. Tignan natin ang kanyang ginawang pagliligtas para sa ating mga kasalanan. Tignan natin ang kanyang ginawang paglilinis sa atin sa pamagitan ng kanyang dugo. Nandoon ang ating pag-asa. Nandoon ang ating pag-asa. Tumingin tayo sa krus ni Kristo. Tumingin tayo kay Jesus. Siya ang tagapagligtas. Yan ang sabi ng Matthew 1:21,
and he shall bring forth a son. Si Maria ay magdadalang tao at siya'y manganganak niya sa lalaki at siya'y papangalan ng Jesus, sabagat kanyang ililigtas ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Wala nang ibang tagapagligtas. Wala nang ibang pangalan na ibinigay sa ilalim ng langit na sukat ating ikaligtas. Hindi ka maililigtas ng asawa mo. Hindi ka maililigtas ni Mayor mula sa kasalanan. Hindi ka maililigtas ng sino mang inaasahan mo. Walang ibang tagapagligtas, si Kristo lang. At ngayon, ibiniyayaan din ng Diyos marinig nating mabuting balita na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, na siya'y nilibing. At pagkatapos ng siya'y nilibing, siya'y muling nabuhay. Upang tayong mga walang pag-asa ay magkaroon ng pag-asa, tayo maging matuwid sa harap ng Diyos. Makaharap tayo sa Diyos ngayon ng malakas ang ating loob dahil kay Kristo. Na hindi ka ngayon lumalapit sa Diyos dahil sa sarili mo, kundi dahil kay Kristo, tatanggapin ka ng Diyos. Sabagat walang ibang tao na tatanggapin ng Diyos. Si Kristo lang. Sabagat si Kristo ang tagapamagitan mo. Si Kristo ang daan. Si Kristo ang buhay. Si Kristo ang katotohanan. Si Kristo lang, sinabihan ng Diyos, ito ang aking bugtong na anak. Sa Kanya ako'y nalulugod. Hindi nalulugod ang Diyos sa iyo. Nalulugod ang Diyos kay Kristo. Tanggapin mo si Kristo. Tanggapin mo si Jesus. Sa lahat ng sasampalataya sa Kanya, ibinibigay niya ang buhay na walang hanggan. Pag tumingin ka sa sarili mo, kamatayan ang makikita mo. May kita mo mga puting buhok. May kita mo na nagkakaugod-ugod ka na. Yan ang may kita mo sa sarili mo. Kamatayan ang pupuntahan sa ating mga sarili. Tumingin ka sa Diyos. Nasa Diyos ang buhay. Na kay Kristo ang buhay at buhay na walang hanggan. Sinasabi ni Kristo, ako ang buhay at ang muling pagkabuhay. Ang sino mang sumampalataya sa akin na kahit siya ay patay na, siya ay muling mabubuhay. Nasa Diyos ang pag-asa. Walang pag-asa sa ating mga sarili. O sabihin natin, mayaman ka, makakabili ka ba ng buhay na walang hanggan sa merkado? Makakabili ka ba ng kaligtasan ng kaluluwa mo mula sa dagat-dagatang impyerno? Lawa ng apoy, sa Pahayag 20:14. At ang kamatayan at impyerno ay inihagi sa lawa ng apoy, ito ang ikalawang kamatayan. Makakabili ka ba ng kaligtasan? Makakasunod ka ba sa lahat ng utos ng Diyos? Hindi natin kayang gawin yan sa ating mga sarili. We have limitation. Limitado ang ating lakas. Limitado tayo sa lahat ng bagay. Pero may Diyos tayo na sa Kanya tayo titingin at tayo mabubuhay. Si Kristo lang ang pag-asa. Si Kristo lang tagapagligtas. At ngayon sa hapong ito, hindi natin ito papakatagalin. Tanggapin mo si Kristo. Any day, any moment, hindi man tayo magkakasama dahil sa Panginoon sa Kristo, sa langit ang ating punta. May mga pangako ang Diyos sa atin na kay Kristo. Walang ibang daan, si Kristo lang. Walang ibang daan, si Kristo lang. At ngayon, hindi natin matatakasan ng Diyos. It's either dumating ang Diyos o tayo ay kunin na ng Diyos. Haharap tayo sa Diyos. Kung pagbabayaran mo yung kasalanan mo, babayaran o binayaran na ni Kristo para sa iyo. Kung hindi tayo mananampalataya kay Kristo, mananatili tayo at mamamatay tayo sa ating mga kasalanan. Walang ibang kaligtasan kay Kristo lang. Wala nang iba, si Kristo lang.